Second quarter nationwide simultaneous earthquake drill isinagawa ngayong June 18. Sundan sa report. July 16, 1990, nang yanigin ng malakas na lindol ang Luzon. Tinawag itong killer quake. Gumuho ang malalaking gusali na ikinasawi ng mahigit 1,000 katao. Ito rin ang senaryo na hindi malilimutan ng Noy estudyante pa lang na si Police Lieutenant Gerard Manawis. Bali, nasa bahay ako noong nagkalindol. May dalawang magnanay na nag-iiyakan. Dali-dali akong naglakad papunta sa kanila. Unaware na pag ganun pala na sitwasyon, napakahirap palang maglakad. Para sa kanya, mahalaga ang pakikiisa sa earthquake drill para maging handa sa anumang sakuna. Sa isinagawang second quarter ng nationwide simultaneous earthquake drill sa Dagupan City, ipinakita ng mga pulis ang kanilang mabilis na pagtugon sa pagtama ng lindol. Organisado rin ang naging pagresponde sa mga rescue at emergency situations. Practice natin na in case na may earthquake, alam na natin yung gagawin po natin. Kumbaga, we will work as a team. Hindi lang earthquake drill dahil isinama rin ang pagsasagawa ng tsunami drill sa Santiago Island, Bolinao, Pangasinan sa pangunguna ng PDRRMO. Itinuro ang tamang evacuation procedure at emergency contingency plan sa mga residente na nakatira sa coastal area kung sakaling magkaroon ng offshore earthquake. Kasunod din ito ng pagtama ng sunod-sunod na pagyanig sa Bolinao kamakailan. Pinangunahan naman ng Office of the Civil Defense Region 1 ang earthquake drill sa Santa Maria, Ilocos Sur. Iba't ibang senaryo ang isinagawa kung saan ipinakita ang mga posibleng debris na bumagsak dahil sa lindol. May ilan ding natrap, naipit at sugatan sa mga kwarto na agad namang tinulungan ng mga first responder. Ito ay ang involvement ng communities natin sa lugar bilang mga first responders kasi sila mismo yung mauuna talaga na makakaalam kung ano dapat yung mga gagawin tuwing may lindol. Kasama si Ron Tañedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.